Now, pag-usapan naman natin ito. Sa kabila ng problema natin sa ekonomiya, sa kabila ng problema natin dito sa ghost projects, sa nakawan, sa korupsyon, ito pa inatupag ni Bongbong Marcos. Inaresto ng National Bureau of Investigation, nakita ko to sa Facebook, ang isang lalaking vlogger matapos mag-post ng larawan ni President Bongbong Marcos sa Cebu na may caption na, ang caption ay headshot. Yan. Wala umanong intensyon mamaril ang lalaki. Obviously. Papaliwanag ko bakit. Nag-post lang raw siya dahil saktong natapat kay PBBM ang pangalan na syudad na Bogo na iba ang ibig sabihin sa Tagalog. Natanong ko to, ano bang ibig sabihin ng Bogo? Bobo daw. Ewan ko, i-correct nyo ako kung sa mga Bisaya, no? Bogo daw is parang bobo. Bobo. Ngayon, natapat sa ulo ni Bongbong Marcos. Okay? So, ibig sabihin, hanggang sa Cebu ata ito eh. Hanggang sa Cebu, sinusundan siya ng kabubuhan. Natapat pa sa ulo. Kaya nga, headshot. Ito naman si Bongbong, together with the NBI, sinabi, may pagbabanta raw. Yayariin daw si Bongbong kasi headshot. Ang pathetic, no? Ang pathetic. Grabe. Napakabalat sibuyas. Hindi ko alam kung si Bongbong Marcos ay tanga o nagtatanga-tangahan. Alam naman niyang walang threat eh. Pambihira. Sa dami mong security. At ang nagsabi niya ay ordinaryo na vlogger. Kahit ba sikat na vlogger. Anong capacity niyan para yariin ka? Obvious naman, pino-point out niya yung bogo, ikaw yung bogo. Bobo, ibig niyang sabihin. Hindi para patayin ka. Ako hindi sa pinagtatanggol ko yung vlogger dahil sasabihin, hindi, gusto mo lang patayin. Hindi. Ito'y alam ako to ng mga kaibigan ko. Kahit kaaway, halimbawa, kaaway ko, or kahit hindi ko kursunada as a political person, hindi ko gugustuhin patayin. Kunwari si Bongbong. Sino pang mga politikong ayaw kong patayin, wag natin papatayin. Kasi yan labag yan sa batas ng Panginoon. No? So alam naman nila na hindi ako pupunta sa ganyan. Hindi ko sa pinagtatanggol ito. No? Kaya lang, napaka-OA. Ang OA mo, Bongbong Marcos. Ang dami nating problema. Yung vlogger pa pinagdiskitahan mo. Pero ito to. Alam ko gusto nilang palabasin dito eh. Chilling effect. Kayo mga vlogger, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo ng katitira kay Bongbong Marcos. Dahil sasampulan namin kayo. Makukulong kayo. Yan po ang ibig sabihin ni Bongbong Marcos. Hindi, I don't think na na-misinterpret niya to. I don't think na pati NBI mami-misinterpret. Tandaan natin, mga lawyers to. They are not stupid. This is again another chilling effect. Nilagay na ombudsman si Boying para yung mga politiko manahimik. Diba? Tinakot yung mga sundalo na iniimbestigahan din kung may sedition. Ngayon naman vlogger. Para lahat tayo tumahimik. Tumahimik na kayo dyan sa flood control. Huwag nyo kaming banatang magpinsan. Holy kami. Mabait kaming magpinsan. Yan po ang ibig niyang sabihin dyan. Nananakot in short. Papansinin mo ba yan? Hindi. Napakababaw. Napakababaw. Diba? Kaya alam natin na malapit na po yung tagumpay natin. Malapit na po matumbok yung mastermind. Ganyan na sila ka-desperate eh. Alam nyo, meron akong nakausap. Ito from a reliable person. From the inside to. Meron tong direct connect. Sabi niya, Coach Oli, mag-iingat kayo kasi isusunod pag-iinitan ng vloggers.
Huwag kayong pupunta na sa mga seditious na ano." Sabi ko, hindi naman ako nakikialam diyan basta tayo sa legal lang." 'Di ba? Do'n lang tayo sa legal. Kung ma-impeach siya, 'di ma-impeach. That is a legal process. Magsalita tayo, that is a legal process. Pero hindi naman tayo, lalabas do'n sa legal. Sabi niya kasi, yan na po ang next strategy nila, ah, yung gustong pabagsakin sa ang gobyerno ay hindi nila hahayaan, talagang magdedemanda sila, 'no? Alam naman natin 'yan, gawain na ng Marcos 'yan, eh, 'di ba? Kung hindi ganyan, martial law. Alam na natin, kabisado natin. Basta tayo, do'n lang tayo sa legal. Manawagan tayo sa social media ng ano. Ang problema lang kasi, baka naman kasi legit yung panawagan, basta lang mai-connect nila, matawag na sedition, tatawaging sedition. Basta matawag na threat, threat na rin. Pero hindi naman yun ang talagang meaning. Kita mo ito, ang layo-layo, eh. Ang sinasabi, bobo. O, 'di ba? Headshot, kaya headshot ibig sabihin nakatapat sa ulo mo na bobo. O, hindi yung para barilin sa ulo, 'di ba? Ganyan nila iniikot, eh. Hmm. O, next tingnan po natin 'to. Eto lang, papaalala ako kasi may post si Congressman Kiko Barsaga, ha. "The source of all corruption is inside Malacanang. This country belongs to the Filipino people. In October 12, we will hold President Marcos accountable for the evil he has committed. People power, Marcos resign." Don't forget that the date, October 12. Ngayon, hindi ko alam kung anong mangyayari, baka may plano sila Kiko Barsaga na hindi ko alam, basta, abang-abang lang tayo and I'm sure, malalaman natin kung anong plano, 'no? But as for me, wala akong, alam dito. Ah, baka mamaya, gusto niya lang ma-stress yung nasa Malacanang, baka mamaya ma-overdose yung Kiko, ingat-ingat ka. May ma-overdose yung kaka-take na antibiotics, baka may sakit or multivitamins, 'no? Baka ma-overdose o baka mamaya ma-heart attack, wag naman sana. Naku, balita ko kabadong-kabado na sa October 12. Pero meron akong nabasang comment dito, ha. Nasimula daw nasimula daw si naging ombudsman si Boying, natakot na daw si Kiko. Vlogger 'yang, fake news talaga. Pinost nga niya ito diretsuhan, walang hindi lang niya sinabing Malacanang, President Marcos is accountable for the evil he has committed. Tinawag siyang korap, diretsuhan ni Congressman Kiko Barsaga. Paanong natakot? 'Di ba? Kayo naman, oh. Alam mo, kayong mga vlogger sa kabila, kayo lang naman ang takot sa magnanakaw. Kami dito hindi natatakot, 'di ba? Huwag niyo ilipat sa amin. Kayo naman nagtatanggol sa magnanakaw, kami ba? Oh. Kami dire-diretso ang salita, kayo, hindi nga kayo makapagsalita ng katotohanan. Huwag kayong mag-ano kasi alam namin, eh. Sa kuwentuhan natin aminado kayo na grabe ang korapsyon, eh. Oh, tapos sasabihin niyo trabaho niyo lang. Kayo ang takot. Takot kayong mawalan ng trabaho. Kami hindi kami takot mawalan ng trabaho, ha? Kasi hindi kami nakaasa sa bayad nila. Excuse me, nag-file pa nga ng impeachment si Kiko Barsaga, oh. Paanong takot? Oh, 'di ba? Fake news kayo. Hmm. O wag pong kakalimutan na i-like po 'tong video na ito and sana paalala muli doon sa mga hindi pa po natin subscriber, mag-subscribe po kayo. Masubaybayan niyo lahat po ng ating mga vlogs. Nagkakaroon po tayo ng, videos, 2 to 4 videos a day. Sana po ay masuportahan niyo. Maraming salamat po. Tuloy po ang laban. God bless everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama
kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at